Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Update po tayo sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa ating legit na source po ay talagang nabighani po yung mga fans ng Kim Pao kay Kim Chiu at saka si Paolo Avellino dahil po sa kanilang mga pinapakita sa social media na booking na po sila. Alam naman din natin na matagal na yan na booking kaso nga lang ang problema kasi po ay hindi po talaga sila umaamin sa mga galawan po nila. Kahit kitang-kita na po natin sa mga social media, sa mga post po nila na talagang may mga meaning po at kung tutuusin mo nga po is yung sila na talaga. Mahirap lang po kasi na mag-judge tayo at tayo po yung manguna na magsabi kasi wala pa naman po silang kumpirmasyon sa kanilang relasyon. Pero may isang mga netizen po na nag-comment sa isang commentos o isang content creator na nakita daw nila si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po sa isang restaurant na yung naka-holding hands po sila. Ang ibig sabihin po nun is wala naman po sila sa shooting ba para mag-holding hands, kundi tapos na po yung kanilang shooting. Tapos na din po yung kanilang mga moment sa eksena. Pero, siyempre, ang pag-holding hands na pagkatapos ng mga shooting ay ibang usapan na po yun. Doon po natin makikita na may mga special pala sa lahat ng mga galawan po nila. Maraming mga netizen po ang nakikilig. At hindi lamang po nakikilig kundi naging masaya. At nagiging masaya po sila dahil ang inaabangan po nila sa Kim Pao ay talagang sila na po at ang kulang na lang po ay ang kanilang pag-aamin. Ayon po sa aking legit na source po ay may isang kasama po nila Kim Chiu na tinanong ang manager ni Kim Chiu kung totoo po ba yung napapabalitaan na there is something fishy, smell fishy daw sa kanilang relasyon. At ang sagot naman ng isang manager is respect for their privacy. So, ibig sabihin po niyan is na kay manager po ang decision kung aamin po sila Kim Chiu, di ba? Dahil nga po alam naman din natin na sa kabila po ng kanilang mga shooting or mga commercials ay kahit mga holding hands or mga sweetest action po nila, hanggang ngayon, hindi pa sila po umaamin sa kanilang tinatagong relasyon. What I mean is, kaya nga po marami pong mga netizen po ang nag-aabang sa kanilang pag-amin na kung saan po ay pati yung mga senior citizen, especially sa mga senior citizen. Shout out po sa mga senior po dyan. Maraming salamat po kasi
sobrang tibay niyo po at sobra akong humahanga sa inyo. Dahil alam naman din natin lahat na ang paghanga ko sa inyo is talagang sobrang sobra. Isipin na lang po natin na ang Kimpaw ay isang inspirasyon po natin sa lahat ng bagay. At hindi naman po yan. Kumbaga ba, mga libangan na lang din po natin mga yan kung tutusin po natin. Kaya marami po sa atin dito ang naging masaya at nag-aabang po talaga kung kailan po yung kanilang kasal. Yan po yung alam natin at inaabangan natin sa lahat kung kailan po sila aamin at kung talagang aamin po mga yan. Dahil nga may mga resibo naman, may mga nakikita naman tayo. Kung aamin naman po mga yan, ay yung talagang nasa management po nila yan. Pero dahil ayaw pa nilang umamin sa ngayon, kasi nga po, ang sabi kasi, ayon sa aking legit na source, kapag aamin po kasi mga yan na wala pang sinasabi ng mga management nila, is parang sinuway na po nila yung kanilang management. At baka siguro magagalit ang management sa kanila kung bakit po sila umamin na wala naman pong utos ang management nila, di ba? Di sila din po yung mapapagalitan sa kanilang management. Kaya nga po, nire-respeto po ng Kimpaw Dambalan ang kanilang management ay hindi pa po sila nagsasalita hanggang ngayon. Pero kahit po hindi po sila nagsasalita, aminado naman ang kanilang mga action, ang kanilang mga performance sa lahat po ng bagay. Dahil alam naman po natin na kahit papaano is yung mga galaw at action po nila is may mga meaning talaga po. Kilalang kilala po natin ang Kimpaw sa SOCMED dahil lahat po yan. Talagang si Kim Chiu po updated po ang kanyang Instagram and at the same time, ganun din po sa mga iba. Kaya nga po maraming mga tao dito o mga supporters po nila na sobrang hangang-hanga po sila sa kanilang katinuan, kabaitan at di not selfish. Kasi alam mo, isipin mo to ayon po sa aking legit na source ang Kimpaw pala is may sarili silang kumbaga is charity. Pero may charity din sila na dalawa lang po sila, which is yun yung tinatawag po nila na Kimpaw Charity ba, yung dalawa lang sila. Kasi nga isipin mo to yung may charity silang dalawa, alam mo yung mga gamit ni Paolo Avellino na hindi na nagagamit, na yun yung nag-online selling silang dalawa, which is online Zoom po si Kim Chiu at the same time parehas din po kay Paolo Avellino na bigla na lang nag-in si Paolo Avellino. That was the time na yung binibenta po nila na gamit nila na hindi na nila ginagamit kahit malaga man sa kanila ay iyon po yung ibibigay po nila sa kanilang charity. Kasi nga po alam naman din natin kung marami kang blessing, normal lang po na magbigay ka sa charity dahil nga po pag ikay nakakatulong sa mga ibang tao, mas marami po yung kapalit. Yan po lahat tatandaan natin. Kahit galing po tayo sa mahirap at bigla tayong yumaman o magkaroon tayo ng malaking pera, magbigay pa rin po tayo sa charity at wag po natin pagdamutan ang mga taong may nangangailangan. Dahil alam po naman natin na simulat sa pool, nag-umpisa din po tayo sa mga tao or sa mga ganyan na sitwasyon na kung saan is walang-wala naman po tayo. Yan po yung karakter ng mga Paulo ng Kimpaw sa ngayon na kung saan po ay talagang hinahangaan po sila. At hindi lang po hinahangaan, naging inspirasyon po sila sa mga magagandang gawain ba. Pati sa kanilang mga pelikula, ay naaayon pa rin po sa mga madlang people o sa kanilang mga supporters ang kanilang mga ginagawa. Isipin mo, kasagsagan ng kanilang kasikatan, kasagsagan din po ng kanilang bashers. Yung mga negatibo na pumapasok sa kanila na hindi daw deserve ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil si Kim Chiu daw ay masyado na siyang sikat. Tapos parang kumbaga si Kim Chiu daw po yung nag-carry kay Paolo Avellino
para maging sikat din si Paulo. Kasi sa dami daw ng mga naging katandem ni Paulo, minsan daw hindi daw siya tumagal din sa mga partner. So, ibig sabihin po yan, parang dinidiscriminate na po ng mga ibang tao si Paulo Avellino dahil nga po natandem po siya kay Kim Chiu. Parang yun po yung punto kasi nila. Parang hindi mo kasi mag-gets kung saan linya po sila or ano po yung kanilang intention or kung ano yung kanilang gustong sabihin, paninira ba yan? Or just only asking which or why. Parang ganun. Hindi na, sa mga basers po kasi, hindi po kasi clear sa kanila kung ano po talaga yung interest nila, bakit sila nagbabas kay Paulo Avellino na nalilink lang si Paulo dahil nagbabiral lang si Paulo dahil nalilink siya kay Kim Chiu. At alam naman din natin na si Kim Chiu po ay sikat na sa ngayon. Kahit nag-iisa si Kim Chiu na umaacting, always pa rin na nagbabiral yan. Yun yung mga connecting comment ng mga bashers kay Paulo na parang sinasabi nila na hindi magaling si Paulo umarte. Kaya daw lang nagkaroon ng pera si Paulo ay dahil po kay Kim Chiu. Diba kung tutuusin mo naman yan, kung solid Kim Pao ka, diba masasaktan ka din po? Diba? Comment down below po kayo kung ano yung na-experience nyo sa mga bashers na yan na wala man lang ginawa kundi patuloy na nagbabas kay Kim Pao. Akala mo naman, buti pa ang mga Kim Pao. Hindi ko naman, I'm not telling that hindi ako yung pabor sa mga ang daming comment ba. Pero alam mo, mas maganda pa rin na mag-comment ka ng positibo. Dahil pag positibo kasi yung comment mo, marami kang taong na-inspire. Kahit nga po pag nagkaroon ng mga time na positibo lahat yung mga galawan mo, every day is positive, every day is blessing, and every day is man sa iyo. You always smile, not make you long face. Huwag ka maging long face sa mga, kung ano man yung kabaluktutan na nangyayari sa buhay mo. Huwag mo nang idamay yung mga ibang tao, or di kaya gumawa ka ng way na yung bang ikakaganda at ikakaviral mo sa pamamarang alam mong malinis. At hindi yung sa pamamaraang mag-bash ka ng mga tandem sa showbiz. They don't deserve that one kung tutuusin mo po. Kaya wag please, nakikiusap na po ako sa inyong mga bashers na wag naman po natin bigyan pansin yung pagkakamali nila ba. Ang bigyan pansin natin yung nakikita po natin ang kabutihan nila, hindi yung kanilang pagkakamali. Kasi nga po ang dami kasing content creator na ang dami binabas, yung mga content nila binabas ba? Kasi ayaw kasi nila talaga sa Kim Pao. Alam mo, may blind items ako sa ngayon. May isang content creator po na, it's not, wait, mamaya na lang po muna yung content creator. May isang artista na lalaki na kasama nila Paulo Avellino sa ASAP, California noon. Yun po yung sinasabi nila. Ito ayon sa aking legit na source po ay gawin natin tong blind items kasi ito kasi is matagal na siya sa industriya. Tapos nakasama ni Paulo siya sa kanyang tawag dito na sa kanyang sariling sa ASAP, California. Siya ay sikat. Hanggang ngayon, magaling siya umarte at hanggang ngayon sikat pa rin siya. May edad na to Ang sabi niya, class daw niya si Kim Chiu at gusto din daw niya makapareha si Kim Chiu. Yun yung nasa California pa sila. Umamin yung si lalaki, yung si boy sa kanya mga kasama na hindi daw niya akalain na ganun pala kaganda si Kim Chiu habang tumatagal at tinititiyan niya si Kim Chiu. See? Ang dami talagang naliling kay Kim Chiu. Ang sabi niya nga, nung sila pa daw ni Gerald, hindi daw niya napansin si Kim Chiu. Pero nung habang tumatagal at yung din lang,
dun daw niya napansin yung kagandahan ni Kim Chiu. Talagang yun mo daw makikita yung involvement na sabi niya. Yung kagandahan at very blooming ni Kim Chiu sa lahat ng bagay. Yun yung sinasabi nila na matagal na daw niyang gusto si Kim Chiu sa lahat ng bagay. Pero ang sabi naman ng mga ibang tao ba, yung nagsabi sa kanya na hindi naman natin masabi na magugustuhan din siya ni Kim Chiu kasi nga po, kung talagang magugustuhan siya ni Kim Chiu is, yung makikita mo naman sa galaw ng tao eh. Makikita naman mo sa performance ng tao kung there's something wrong naman sa kanya. Kaya siguro hindi ayaw pa ng mga management o mga manager nila Kim Chiu na sabihan yung mga supporters ng Kim Pao na yung sila na kasi ang daming nalilit na lalaki kay Kim Chiu. And at the same time, si Paulo din parang pinag-aagawan ng mga netizen na parang tinatawag din si Paulo sa young lady na ang young lady naman na ito is sobrang bait pa at hindi marunong tong tumanggi pag ang netizen na ang kausap o nagkikipag-usap sa mga management. Kaya nga po, maraming nagsasabi na, wag naman sana, pigilan naman sana natin. Dahil po, kabago-bago lang naman talaga itong Kim Pao na to. Kaya kailangan pa naman natin po suportahan. Hindi yung tanggalin na talaga yung Kim Pao at palitan na sa mga ibang tambalan para magkaroon yung idea ng mga ibang tambalan na ganito, ganyan, kaysa ganito. Siyempre, Kim Pao pa rin tayo eh. Andyan pa rin po tayo sa tinatawag na Kim Pao, solid Kim Pao. At yun po yung nasa isip ko talaga. Sa totoo lang, yung blind items ko na yan is, naiinis man ako dyan na balita ng aking source, pero kailangan ko talagang isiwalat sa inyo yung balita na yan kasi konfirmado na talaga yan. Si young actress naman kasi, mabait siya, wala naman siyang tinatanggi pag ang director niya ang nagsasalita. Pag ang director niya nagsasalita, siyempre nakapirma po yan sa kontrata eh. Ay wala po siyang kayang itanggi. Hindi sumusunod na lang po siya sa utos ng mga direktor nila. At yun po yung, kumbaga ba, kaya po sana natin kontrolin yun na supporters ng Kim Pao eh. Kung tayo ay solid talaga, kontrolin natin kasi alam mo, yung mga bashers talaga ang gumagawa ng mga way para matandem siyang actress kay Paulo Avellino at mabuwag ang Kim Chiu, ang Kim Pao tambalan. Yan talaga yung main target nila. Yan yung nasa isip ko lang Yan yung sarili kong opinion. Kung may sarili po kayong opinion, paki-comment na lang po para magkaalaman tayo at para masabi ako by the next. Para mai-content po natin ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay niyan. Kaya nga po, alam ko din po na marami sa atin ang umaasa na kasal na lang ang kulang sa Kim Pao. Alam naman natin yan hindi naman natin masasabi yan. Pero alam natin sa ating sarili na there's something special na at ayaw lang talaga nilang umamin. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking content. Please like and share din po. Isang malaking tulong na po yan sa akin. Ingat po tayo palagi at God bless.